ay ito nga Vice Chairperson ng House Committee on Justice na si Congresswoman Isabel Zamora. Makakasama natin sa linya ng telepono. Magandang hapon po, Ma'am Kong Bel. Magandang Hi, hapon. good afternoon po. Good afternoon po sa inyo. Parang nakakamiss tong ganito. Wala na akong sa house. So I don't get to talk to you anymore. I don't get to interview you that much anymore, no, Kong Bel? Yes, I miss you too. Nakakamiss, Kong Bel. Kaso, hindi nakakamiss yung nangyari kahapon dahil Oo nga nga. nakita ko ito kasi si Kong Bel, partner. Kasama ko po pala, Kong Bel, si Christian Bascones. Ay, magandang hapon po, Congressman. Hello po, magandang hapon din po. Ito kasi si Kong Bel, sweet girl ang atake nito lagi. Very intelligent, abogada, Yes. very capable. Pero kahapon nakita ko, parang medyo nanlilisik na yung mata. Na may halong pagpipigil, di ba? Exactly po. Ganun nga ang ating sentiments at naramdaman kahapon. Oy, pwede niyo po bang i-share sa amin? Had to be, During that Opo. moment, ano po talaga yung naiisip niyo that time? Okay, kung mapapansin nyo, I was actually scrambling for words, no? Kasi we were, it was a long day, na naintindihan ko, pagod na siguro. Kaya lang, we were at the last ground for impeachment. Tapos, it was a very serious topic. Nagkakapikunan na nga obviously, yung may iilan doon na lawyering for the respondent. And biglang narinig ko yung Ann Curtis and imagination and those words, desire. Hindi ko siya, sa totoo lang, ito yung una kong naisip hindi ko siya makonect. Sabi ko kay Kong Terry, who was seated on my left, bakit ko narinig yan? Anong reason? Tapos napipikon na ako, sabi ko, magmo-motion ka ba? Sabi ni Kong Terry sa akin, ikaw mag-move, babae ka. Kaya ako biglang nagsabi na, I want that stricken off the record. Sa totoo lang, hindi ko naintindihan yung analogy niya nung una. Kasi kung maski ano pang analogy o example ang ibigay niya o dahilan para yung sa sinabi niya, mali di ba? Kung ano mang rason niya, mali pa din. Pero So, that was my position yesterday. and the rest is history dahil paggising ko nga lahat na ay nagkomentaryo tungkol diyan, lalo na sa netizens, na. ano? Yes. Online talagang pinagpiestahan. Yes, Kong Bel, go ahead. But you know what? Like I said yesterday, honestly, Kong Bongsun tayo as a friend. Yes, medyo nanggigigil tayo kahapon. Why? I'm a vice chairman of the Women and Gender Equality Committee. I'm very active there. I'm a mom. I'm a sister. I'm a daughter. I'm a lawyer, a woman lawyer at that. And yung sinabi ko kahapon na I was chosen to represent the Philippines at the 70th UN Conference on the Commission of the Status of Women that's happening next week. I'm attending that for our country. And ang dami nating isinusulong ng mga batas para sa kababaihan, for gender equality as well. And then you have this congressman who is paid by the public to work. At magko-comment po siya ng ganon. It was very foul. It was uncalled for. Ang dami naman pwedeng example na ibigay, di ba? Bakit yun ang binigay niya? Kaya nga yun nga, Kong Bel, ang tanong ngayon ano yung gagawin natin, ano yung maaring gawin ng mga kongresista at ng House Committee on Justice para nga hindi na maulit yung mga ganitong klaseng mga salita at pag-objectify sa kababaihan, yung misogynistic remarks, yung sexual innuendos, ano po yung gagawin ng komite para hindi na po ito maulit? Well, sa totoo lang po sa Committee on Justice, Kong Jinky reminded the members to be proper in their decorum, in their words. Pero I think the chairwoman of the Committee on Gender
and Women and Gender Equality, si Kong Ann Matibag, will give a privileged speech this afternoon. And if I'm not mistaken, someone will file a case. Tinanong po ako actually kung gusto ko daw mag-file ng case. Honestly, sabi ko, I'm just too preoccupied with the Justice Committee now and with my revision of laws hearing the whole day tomorrow. Tapos aalis pa nga po ako for the UN conference. So hindi ko na po maatupag yun. But I think other people will file and I will join them. I will support that. Ito pong kaso, bago po tayo lumipat ng ibang topic, ito pong kaso na ito, internal po ba to sa Kamara o ito'y criminal case? Ano po, ethics case po yata. So makikipag-ugnayan po kayo sa Ethics Committee, tama po ba? Well, hindi po ako. Anyone can file naman po. So it can be a private citizen, it can be a congresswoman, a congressman at that. Maski sino naman po. Or mismo si, di ba? Or Yung mismo actress si na Ann binanggit. Curtis, pwede. Pwede po siya dahil siya yung personally offended by the statement. On behalf po ng lahat ng mga kababaihan, si Jose Claire Castro kanina, sinabi na niya mismo na na-offend siya para sa mga kababaihan. Kayo naman po, i-consider nyo rin po ba na kumbaga hikayatin si Ann Curtis na magsampa ng kaso? Well, how do I say this? You know, if she would like to file it, of course she has that right. I personally would invite her to file an ethics case because it was very offensive. Ang nakakainis po, alam niyo yung term na gaslighting. Yun po yung ginawa pa po ng ating colleague. Yun yung when I was moving to have it stricken from the record, yung statements po niya, sinabi pa po na, bakit? Ano ba yung mali doon sa sinabi niya? What's wrong with imagining or desire? Ganon. Yung gaslighting po, yun yung parang sinisisi ka pa sa maling intindi mo, parang ganon po. So that was, for me, that was very offensive. And actually, all of the things that are happening now, he should have seen it coming. Dahil he shouldn't have said it in the first place. At kanina nga, at least, naghinay-hinay at hindi na naulit. Pero yun nga, Kong Bell, ang problema naman, Kong Bell, ngayon, parang may eclipse, hindi lang kagabi yung may eclipse, para tuloy natabunan yung issue. Kasi kanina po, hindi na yun yung napag-usapan, pero kasi nga po kanina, itong House Committee on Justice ay idineklara na may sufficiency in substance yung third and fourth impeachment complaint. Opo, That's correct. Ano na pong susunod na mangyayari, Kong Bell? Okay, so kanina po nag-motion tayo for the issuance of the notice to the Vice President, and the notice will say that there's sufficiency in substance, kaya po she is directed to file her answer within 10 days from receipt of the notice. Yun yung next step. Magpa-file po siya ng answer. Kung gusto po mag-reply nung complainant, magre-reply po sila within 3 days. Kung gusto uli ng Vice President sumagot, she can file a rejoinder after 3 days again. So yun ang next step po. Pero, ang tanong po, Kong Bell, sorry po, I have to cut you short. Pero po, Kong Bell, paano po kung hindi tumugon, hindi sumagot si VP Sara Duterte doon sa inyong magiging liham para siya ay mapasagot? Okay, like in any other case, kung hindi po siya sumagot, tuloy pa rin po ang hearing. Then we will base it on what we have, meaning the pleadings of the complainant. Opo. So, pag hindi po nag-reply, parang wini-waive lang niya yung kanyang karapatan, yung karapatan ni VP Sara Duterte na sumagot doon sa mga ipinaparatang. Ano pong mangyayari? Ang komite po, ano pong gagawin na komite just in case ganun po yung maging senaryo? So,
lang po yung hearings natin kasi pwede naman pong i-hear or talakayin yung kaso even with just the pleadings of the complainant. Maski ho sa mga regular na korte natin, nangyayari naman po yun. So, kumbaga yung judge ko, yun ang titignan lang niya pag magde-decide. So, in the same manner, the Justice Committee will look at the pleadings, the meaning yung complaint, yung mga affidavits, yung attachments na sinubmit. So, it is very important for the respondent or the vice president to answer. Kasi this will be her chance to defend herself. Okay, kung Bel, marami po nagtatanong, ang ibig sabihin po ba nitong pagtukoy na sufficient in substance yung impeachment complaints na final against the Vice President, dito po ba ay nalalaman na natin na may sala ang Vice Presidente? Pwede po bang paliwanag niyo po sa amin? Okay, hindi po. Una po, yung sagot ko, hindi po natin sinabi na may sala ang Vice Presidente. We did not rule on the merits. Ano ba po ang ibig sabihin ng sufficiency in substance? Nakalagay po sa rules ng Kongreso na the complaint is sufficient in substance when there is a recital of facts constituting the offense charged or the impeachable offense and determinative of the jurisdiction of the committee. In short po, nakalagay po sa complaint yung specific acts, yung mga ginawa niya mismo that will amount to an impeachable offense. Sa Constitution po natin nakalagay yung mga impeachable offenses, di ba? Yung betrayal of public trust, high crimes, graft and corruption, culpable violation of the Constitution. Yun po yung may listahan po yan na 6. Ngayon po, kailangan nakalagay dun sa complaint na yung specific act ng Vice President that will amount o magiging equivalent doon sa impeachable offense. Ano pong example nito na sinabi natin, kaya natin sinabi na sufficient in substance siya. Yung isa pong ground, yung nag-hire po siya ng assassin. Inamin po niya to sa isang online broadcast ng madaling araw. Sinabi po niya na kung may mangyayari sa kanya, papapatay niya ang presidente, ang first lady, at ang aming former Speaker of the House na si Martin Romualdez. Siya po mismo ang nagsabi noon, di ba? Napanood po natin yon. May threat po sa buhay nitong tatlong ito. Whether you like them or not. Yung pagsabi po niya na iyon, threat po yon. And the mere act of saying those is an impeachable offense of iba-iba po, high crime, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. Bakit po? Hindi ba ang pagpatay ng tao o pagkontrata sa isang mamamatay tao ay isang crime, high crime? Culpable violation of the Constitution dahil hindi mo binibigyang due process yung mga tao dahil papatay ka o kumuha ka nga ng assassin. These acts are violative of the Constitution. Bakit siya betrayal of public trust? Kasi po, bilang isang halal na opisyal, napakataas pa po ng kanyang posisyon, kayo ay nanumpa na you will follow the Constitution, obey the laws of the land, you will serve the people, and the act of hiring an assassin is contrary to your oath. Yun po, kailangan po merong act na ginawa po mismo ng respondent sa isang impeachable case na masasabi nating impeachable offense. At yun po yung example ko. So ibig po sabihin na sa mga darating na pagdinig ng House Committee on Justice,
ay talagang iisa-isahin na yung mga ebidensya at yung merito. Merito, tama po ba? Merito na? O yung mga ebidensya o yung mga sangkap lang doon sa impeachment complaint ang bubusisiin? Well, sa totoo lang po, hindi naman trabaho ng Committee on Justice na magsabi na guilty yung respondent. Ang trabaho namin, para po kami yung piskal. Sasabihin namin sa dulo kung may probable cause nga, yung lagi natin narinig na probable cause, para iakyat ngayon sa korte o sa Senado yung impeachment article. So far, yung Committee on Justice is the prosecutor. And yung probable cause nga, yung kumbaga for us, dahil hindi naman ito technical na prosecutor talaga, for us, may ground ba to believe that she committed those acts? Mhm. So kailan po yung susunod na Kong Bel na pagdinig ng komite? Earlier, Chairperson Jinky said that there is a tentative schedule of a hearing, a meeting on April 8th. Matagal-tagal pa pala. Next month pa. Yes. Kasi po, syempre, we have to mag-i-issue po nga ng notice and then hintayin natin na mag-submit ng responsive pleadings yung mga parties. So, 10 days from receipt of the notice na ginagawa today. Tapos, after masubmit yung answer, 3 days from receipt naman of the answer to file the reply, and 3 days from the receipt of the reply to file the rejoinder. But again, all of this shall be done within 60 days from the start of the referral of the complaint or the filing. Of the complaint. So, ibig sabihin po, in between March and April, doon po pwedeng sumagot? Tama po ba si VP Sara Duterte o sa April 9 na? Ay, ito po. Ngayon po, kunyari, ma-issue na ho ngayon yung notice at ma-receive na po sa office nila o sa, yung address po nila. Opo. She will have 10 calendar days. Basta po matanggap nila yung notice directing them to file the answer. So, pwede pong magkaroon ng pagdinig ang komite o sa Abril na ito? Well, dahil ano na nga po, nag-umpisa na nga ang March. Opo. Ang estimate po namin, mga April na nga po to. Alright. Sige po. Abangan na lang po namin ang susunod na kabanata dyan sa impeachment complaints. Alam nyo, hinihikayat po namin talaga lahat na manood at makinig para po maintindihan naman ng taong bayan kung ano yung pinag-uusapan natin dito sa impeachment na ito. Alright. Sige po. Marami pong salamat, Kong Bel. Okay, thank you very much po. Okay. Siguro next time baka kasama na natin si Kong Pami din. Isa rin niya sa namimiss kong ma-interview Ayan, wala na si Kong Bel. Yan po si Kong Bel, si Representative Isabel Zamora, ang Vice Chairperson po ng House Committee on Justice.